Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. God is good all the time. Tayo pinagpapasalamat kay Lord sapagkat napakabuti ng Panginoon. Siya'y tapat sa atin sa lahat ng ating pangangailangan at siya'y tapat po sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya halina po at sama-sama po tayo sa ating live worship and mentoring ngayong hapong ito. Naniniwala po ako na dakila po ang gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Sa mga taong naghahangad ng Kanyang presensya, ipaparanas niya ang Kanyang kabutihan sa ngayong oras na ito. Kaya po, ating pong iba stream po mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. At hayaan po natin na tayo po ay patuloy na makaranas ng kabutihan ng Panginoon sa God is good all the time. And to God be all the glory. Sa oras na ito, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay magkakaroon po ng isang testimony. Ito'y patotoo ng isang pastor na kinatagpo ng Panginoon sa ating revival of worship na ginawa po sa Lipa City. Etong nakaraan lamang po. Ang ating kapatid nito ay nakaranas ng matinding kilos ng ating Panginoon sa gitna ng kanyang mga nararanasan at naranasan sa kanyang buhay. Hinagad niya na minsan pa ang Diyos ay kumilos sa kanya, na maranasan niya ang kilos ng Panginoon. At kahit malayo po ang kanyang pinanggalingan sapagkat galing po sa Montalban, Rizal, ay pinilit po niya na makarating po sa Lipa. Hindi po niya alam yung lugar, hindi rin po niya alam kung saan bababa, saan pupunta, pero dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay sumikap, siya po ay naghangad na anumang mangyari ay makasama siya sa revival of worship. At yung nga po, mga magulang at mga kapatid, siya po ay nakarating at siya po ay sobrang pinagpala ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang patotoo ni Pastor Robilyn Marquez.
Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa ating mga man of God, Pastor Rudy Ratilla at Pastor Fred Firanco at sa buong team po ng Revival of Worship Team. Shalom po, ito po si Pastora Rovelyn Marquez, taga Montalban po, Rodriguez Rizal, na kung saan isang pribileyo po tayo makapag-testify sa kung anong ginawa po ng Panginoon nung ako po ay naka-attend last October 19-20 dyan po sa Lipa Center. Bagamat hindi ko po alam ang lugar, salamat sa Panginoon at ako'y kanyang ginabayan. And first day pa lang po, talagang nandun na-overwhelm na po ang puso ko. Nasabi ko, Panginoon, I want your refresh touch, na kung saan, Panginoon, nais kong mangusap ka sa buhay ko, Panginoon. At talaga pong napukaw po sa puso at damdamin ko ang isang mensahe habang nagkikwento po ang ating lingkod, Pastor Rudy Ratilla, about po sa bamboo, na kung saan yung bamboo na yon ay talagang bago siya gamitin ng Panginoon, siya po ay pinutol, napiyas, at saka hanggang sa biniyak po siya. So, habang nagkikwento po, papasok sa isip ko na, after siguro itong biyakin, siya ay gagawing balsa, or kaya isang bahay, o kaya isang whatever purpose na gagamitin sa kanya. But the time, there was a fresh revelation that birthed in my heart, na kung saan ang sinabi po ng lingkod ng Diyos, na kaya binayak ang bamboo ay para gamitin po siya isang daluyan ng tubig, na agos ng tubig mula sa taas hanggang pababa, hanggang sa may makakainom. And that was a refreshing message of the Holy Spirit in my heart. Nasabi doon sa John chapter 3 verse 37, naging buhay na patutuo ang salita ng Panginoon sa buhay ko. Nasabi ng Panginoon, sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, at bibigyan ko ng tubig, bukal na tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sinumang sumasampalataya sa ating Panginoon. And what does time, talagang na-overwhelm ko sa Panginoon. Tumutulong niyang luha ko, hindi ko maintindihan. Talagang yung puso parang in-squish po siya, parang pinipiga po sa presensya ng ating Panginoong Yesus. At that time talaga sabi ko, Lord, dumaan man po ako sa pagtapyas, sa hardship, na challenge na na-experience ko that time, because I was being undergo an operation po last January 6 lang po this year 2023. And after my operation, next po, nag-challenge din po ako sa family ko, na ang tatay ko po ay na-emergency, at ito po ay bumaba ang kanyang heartbeat, at siya po ay nalagyan ng speaker. At the time po, nasa Negros po ako sa Bacolod City, and umuwi po ako sa Maynila first week ng October. At nang malaman ko po mayroong revival of worship sa Lipa City, sabi ko, Lord, I'm so hungry. Gusto ko, Lord, bago po ako ibalik sa ministry. Gusto ko po i-refresh mo, ma-revive yung inspiration ko sa paglilingkod. It's like sa pagdinaanan ko na parang susuko po ko, and praise be to God. At that time, talagang nag-usap ang Panginoon. Talagang sa pagsabi noon, revival of worship has been flowed. Hindi lang napuno ko. Sound test. Ay talagang umapaw sa presensya ng Panginoon. At the time talaga, everyone has been soaked. Everyone has been immersed in the rivers of the living water, where everybody has been worshipped, kneeling down to worship the Lord in spirit and in truth. Talaga po, nabago po ang pananaw ko. Yun are the times na sabi po ng isang man of God din po, it was Pastor Mark, sabi niya, your first fire is your first love unto the Lord. Sabi ko, Lord, restore the fire, my first love unto you. At that moment po, habang niwaway po ang bandila ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao, I was blessed by the word God says, Philippines will be after God's own heart. E sabi ko, Lord, salamat sa revival of worship. Wherever it goes, rivers of living water flow in the midst of your people who worship in spirit and in truth. Thank you po. To God be the glory and honor and praise. Amen.
Praise the name of Jesus. So natunghayan po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano siya kinatagpo ng ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Maging sa araw na ito, may dakilang gagawin siya sa ating mga buhay. Mga kapatid, handa po natin ating sarili sa oras na ito para po sa isang espesyal na pagtatagpo at hipo ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Ating pong i-welcome ang man of God to lead us at the feet of the Lord Jesus Christ, Pastor Rudy Gatila. We welcome you, sweet precious Holy Spirit. We honor you, my Lord, my God. We worship you, Jesus. We give you praise and glory, Lord. Fill this nation with your glory, Lord. Fill this nation with your presence. Oh, we honor you, Lord. We welcome you. We worship you, my Lord. We give you praise and glory, Lord. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let this vessel I offer unto you the sacrifice of praise. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let these vessels I offer unto you, my Lord, the sacrifice of praise. Come on, people of God, for you alone are holy. You alone are worthy. You deserve all the glory. Thank you, Lord. You alone, for you alone are holy. You alone are worthy. You deserve all the glory. My Jesus, you alone. Let your glory fill this place. Thank you, Lord. Let your presence fill my heart. Let this vessel I offer unto you, my Lord, a sacrifice of praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart, my Lord. Let this vessel I offer unto you the sacrifice of praise. Thank you, Lord. For you alone are holy.
You alone are worthy. Thank you, Lord. You deserve all the glory. My Jesus, you alone. My Jesus, you alone. Thank you, Lord. Let us worship Him. Hallelujah. Holy. You alone are worthy. You deserve all the glory. My Jesus, you alone. For you alone, for you alone, you alone, sweet Jesus, you alone are worthy, Lord, to receive glory and honor. Oh Lord, bless your name. My Jesus, you alone. For you alone are holy, oh Lord, my God, are worthy. You deserve all the glory. Come on, people of God. My Jesus, you alone, for you alone, for you alone are holy. Yes, Lord, pour out your Spirit, Lord, to your people. Oh, my Lord. My Jesus, leave a voice, come on. For you alone, you alone are worthy. Oh, we lift your name on high, sweet Jesus. You deserve all the glory. My Jesus, you alone, for you alone are holy. You alone are worthy. Oh, all the glory. My Jesus, you alone, hallelujah, for you alone are whole, you alone are worthy, oh Lord, my God, we worship you, thank you, Lord, oh Lord, we worship you, you alone, for you alone are whole, you alone, you deserve all the glory. My Jesus, you alone. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Thank you, Lord. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. Come on. Oh,
There is no one else like you. You are great. You do miracles so great, my Lord. There is no one else like you. There's no one else like you. You are great. You do miracles so great, my Lord. Oh, there is no one else like you. Oh, hallelujah. Oh, Lord, hallelujah. Pour out your Spirit, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh Lord, come on, people of God. Say hallelujah to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Come on. Open your lips and worship Him. Open your lips and say hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Puspusin mo ang iyong mga anak, O Lord. Puspusin mo ang iyong anak ng iyong Espiritu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah to your name. Oh Lord our God. For you alone are holy. You alone are worthy. Come on. You deserve all the glory. As we come before your holy presence, O Lord, tonight, let your power and glory be in display. Meet every needs of those people who are thirsty and hungry for your presence. Lord, nothing in this world that we can compare with you. You alone deserve the glory and the honor, Lord. All our righteousness before you are all rubbish. But because of your mercy and grace, we become righteous before you, Lord. Glorify your name. Thank you so much for the privilege to worship you, to love you, Lord, to obey, and to finish the will of the Father in our lives, Lord. Thank you for giving us this strength, for giving us this privilege, for giving us, Lord, this kind of opportunity that we are accounted for your mercy and grace, Lord. Thank you. Oh God,
Blessed be your name. You alone deserve the praise and the glory. You alone deserve the praise and thanksgiving. We adore you, Lord. We honor you. Glorify your name, Lord. Blessed be your holy name, Lord. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo sa dakilang presensya ng Panginoon. For almost 1 month, we discussed the cup of the will of the Lord. It was being shown by the Lord, and He said to His word, if it is possible, let this cup of suffering pass over me. But not my will, Father, but your will be done. At ngayon po ay tayo sa dadako sa panglima, the conclusion of the cup of the will. At sa araw na ito ay ating pong tatalakayin ang buhay ng isang lingkod ng Diyos na binigyan ng Lord ng pagkakataon na dumaan sa kanyang kalalagayan bilang isang tao na tinapos ang kalooban ng Diyos pagkatapos na inumin ang saro ng kanyang pagtitiis sa gawain, sa buhay, at pagkakataon. Genesis chapter 37, verse 2. Genesis. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Verse 3. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age. And he made a richly ornamented robe for him. And verse 4, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. And verse 5, Joseph had a dream, and when he told it to his brother, they hated him all the more. Tuloy mo. He said to them, listen to this dream. At doon nga po'y pinakita ng Panginoon sa kanya. Sinabi niya sa kanya, mga kapatid, ang lahat ng kanyang mga panaginip. Ito ay nagpapatungkol sa kanyang hinaharap na ministeryo. At ang sabi ng Biblia na ating binasa kanina, Jacob loved Joseph more than the other sons. Ang tawag ng Diyos ay lagi po natin itong pakaingatan. Sa mga nakaraan nating discussion, ang kalooban ng Diyos ay hindi dapat iniinom pagkatapos matikmang mapait. At ito'y mahirap. Puno ng pagtitiis ay atin na itong iluluwa. At ilalagak natin ang pahinga. Ito ang cup of the will ni Joseph. Before his departure, going to Egypt. Dahil napipinto ang tagutom ng 7 taon. At kung hindi ma-spare ng Panginoon ng Israel, sila'y mauubos ng lubusan. But because knew the timetable, alam ng Panginoon ang kanyang panahon kung kailan dadating at kailan papangyarihin ang tagutom, ang kahirapan. Alam din ng Panginoon kung paano dapat manatili ang paghuhubog kay Joseph. Ito ang panahon na kung saan
ay binigyan si Joseph ng tinatawag na ornamented dress. Ito ay isang klase ng kasuotan na ibinibigay lamang sa mga prinsipe, sa mga prinsesa, sa mga natatanging tao. At ito ang pinasuot ni Jacob na kanyang ama sa kanyang paboritong si Joseph. Mga kapatid, take note. Kapag ikaw ay binigyan ng pabor ng Panginoon sa mata ng tao, hindi ka magkakaroon ng pabor agad. Sa kabila ng lahat na ikaw ay binigyan ng pabor ng Diyos sa mga tao, ikaw ay kapuputan. Ikaw ay itatakwil. Ikaw ay aaring masama, bagamat wala kang ginagawang masama laban sa kanila. Aariin kang ikaw ay KJ, at aariin kang walang pakialam sa buhay nila. Pagsisilosan ka, pagwiwikaan ka ng masama, mumurahin ka, at lahat ng mga pangit na bagay laban sa iyo ay kanilang gagawin sapagkat minahal ka ng Diyos at binigyan ka ng pabor ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ng pabor ng tao ay mawiwin mo ng ganun lang kabilis. To make the long story short, napuot ang kanyang mga kapatid at siya ay gustong patayin. Ang Diyos na marunong at makapangyarihan ay alam ang gagawin. Pinahintulutan niya si Joseph na ibenta sa mga Ismailita, sa mga traders. Kapag ikaw ay binenta sa mga traders, ikaw ay isang alipin. Ikaw ay isang bond servant. Isa kang binibintang alipin, kahit anong gawin sa iyo, wala ka ng duda, wala ka ng anumang pagtututol. Dahil yung panahong yon ay inalaw ng Lord, sapagkat ang Egypt o ang Canaan at ang Egypt ay napakalayo. Hindi alam ni Joseph ang pupuntahan. Hindi alam ni Joseph ang daan, pero alam ng mga traders. Now listen, this is the conclusion of the cup of the wheel. Maraming bagay sa buhay natin hindi natin alam. At ito'y pinapaalam ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit sa atin ng Panginoon. Hindi lahat ng bagay alam natin. Bilang mga pastor at mga lingkod ng Diyos, marami pa tayong hindi alam. Hindi ibig sabihin, pastor ka na, katulad ka na ng ibang pastor na lumalakad sa ganung kalakaran. Hindi. Iba-iba ang pabor na ating mararanasan. At ito ang buhay na tinahak ni Joseph. Sa loob ng 10 taon, siya ay nanilbihan kay Potiphar. Isang warden, jail warden, pinuno ng mga bilanggo sa Egypt. Naalala niyo ba mga kapatid, nung tayo ay maborn again at nagsimula tayong mangarap na maglingkod kay Lord? Ano ang ating unang hinarap? Di ba rejection? Di ba ang ating unang hinarap ay ang panunuya, pagtatakwil ng ating mga mahal sa buhay? Hindi sila maniwala, ayaw nilang maniwala sa atin. And that is the journey of a man and a woman of God who choose by God to be a vessel of His glory. Alam ni Lord, at sa pamamagitan ng bagay na ito, ay gusto ng Panginoon na papangyarihin ang kanyang kalooban, pero hindi sa ating kaparaanan na magaan. Ang daang pinapatahak ng Diyos sa atin ay daang makipot at makitid, at kunti lamang ang nakakadaan doon, at ilan lamang ang nakakatagpo ng makipot na daan na yon. Yun ang makipot na daan na tinahak ni Joseph sa loob ng 10 taon. At dumating, natapos ng 10 taon. Nung magtatapos ang 10 taon, the last, second to the last, siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Alam natin ang kasaysayan. At pagkatapos na ayaw niyang sumiping sa asawa ni Potiphar, pinagbintangan si Joseph na siya ang gustong mang-rape sa asawa ni Potiphar. Darating ang panahon bilang mga taong dinuhubog ng Diyos
Darating ang pagkakataon, pagbibintangan ka ng mga bagay, maraming bagay, na hindi mo talaga ginawa. Hindi bali na nga lang kung ginawa mo talaga. Kahit papaano, walang sakit. Pero yung mga bagay na hindi mo ginawa at pagbintangan kang ginawa mo ay isang napakasakit na detalye ng buhay mo para sa iyong paglalakbay. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na kapag hinawakan mo ang saro ng kanyang kalooban at ito'y tutunggain mo at naamoy mo na maasim, matamis, maalat o anumang lasa mayroon, hindi ka pwedeng mag-post at sabihin mong hindi ko yata kakayanin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, love conquers all. The more you love God, the more you will overcome everything in this world. Kaya mong i-overcome, kaya mong mapagtagumpayan. At ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na maintindihan po natin ang journey of the cup of the wheel, the conclusion. To make the long story short, 3 taon, si Joseph ay nasa Bartolina. Pag sinabing Bartolina, ito ang lugar na sa maghapon ikaw ay pakakawalan. Pero sa pagtulog mo, nakakadena ang iyong paa at nakakadena rin ang iyong liig. Wala kang kalayaan, wala kang higaan, nandun ka. Kung saan nakasabit ang kadena, nandun ka. Darating ang panahon, ipipressure ka ng mundo, ipipressure ka ng mga malalapit mo sa buhay, ipipressure ka at para bang gigibap ka na, para bang aalis ka na, para bang susuko ka na, parang hindi ka na maglilingkod. Pero lagi mong naalala, Lord, may sinagot ako. May pangako ako sa iyo. May pangako ako sa iyo, Lord. Hindi mo ako pababayaan, Lord. Pangako mo yan. At ang pangako ko sa iyo naman, Lord, ay maglilingkod ako habang nabubuhay. After 1 year na nasa Bartolina, dumating ang cupbearer at ang baker na ikinulong ng paraon. The journey is about to end. Nakakita ng kaunting pag-asa si Joseph. Ang akala niya tapos na ang kanyang journey, pero hindi pa. Na-interpret niya ang nangyari, ang panaginip ng cupbearer at ang panaginip ng baker. At ito ang nangyari. Binigyan niya ng interpretasyon. At ang sabi ni Joseph ganito, kapatid, matapos kong ma-interpret ang iyong panaginip, pwede bang ipaalala mo sa paraon na ako ay pinagbintangan lamang at wala akong kasalanan? Tama ang sabi ni Joseph, sapagkat everything he does, the Lord was with him. Sumasa kanya ang Diyos. Ganun pala ang sitwasyon. May mga panahon na kahit grabing pukpukan ang buhay mo, grabing diling ang buhay mo, parang susuko ka na, ang Diyos ay hindi pa sumusuko sa iyo. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi pa sumusuko sa iyo. Feeling mo lang, susuko ka na, pero ang Diyos ay hindi pa sumusuko sa iyo. At yan ang buhay ni Joseph. Sa New Living Translation, 105 ng awit. New Living Translation, 105. Verse 17. Ang sabi dito, New Living Translation, verse 17. Ano ang dahilan? Bakit ganun kahaba? Bakit ganun katindi ang dealing? Bakit ganun katindi ang journey ni Joseph? Ito po. Verse 17, then he sent someone to Egypt ahead of them. Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar. Doon siya natutulog sa may pader. Nakagapos, hindi niya maibaba ang kanyang kamay, nakabitin. At ang kanyang leg ay nakakadena. Na pag siya umupo, masasakal siya. Kung paano ang isang babaeng manganganak, kapag ang tindi ng sakit ng tiyan,
magsisimula ng itong isilang ang isang bagong buhay. Nung grabe ng katindi ang sitwasyon ni Joseph. Wow. Verse 19. Until the time came to fulfill his dreams. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Sa 12 taon, kinalimutan siya ng baker, ng cupbearer. Kinalimutan siya, nakaligtaan siyang alalahanin, sabihin kay Paraon. Maraming panahon sa buhay natin. Akala natin yun na. Akala natin yan na. Akala natin ito na. Akala natin yan na. Pero hindi pa pala. Bakit? Hindi pa tapos na ayusin ni Lord ang ating character. Ano nga bang halaga ng anointing? Anong halaga ng presence ni Lord? Anong halaga ng mga displayed ng miracles kung ang ating ugali ay hindi naayos ng Panginoon? Hallelujah! Kung hindi maayos ang iyong ugali, lahat ng iyong tinanggap ay mawawala ng kabuluhan. Maglalaho. Hindi ito magtatagal at hindi makakatapos sa tawag na binigay sa iyo ng Panginoon. At anong sabi ng Panginoon sa verse 19? Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Dealings, breakings will bring you to purify your character before God. Cup of the wheel. Hindi mo pwedeng itaktak. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba. At hindi ka pwedeng sumuko. Dahil bago pa man tayo isilang, may nakatakda ng cup of the wheel na iinumin natin at tayo lang ang pwedeng uminom ng cup na yan, ng kalooban ng Diyos. Walang ibang nakaranas ng ganong klase katinding sitwasyon at dealings ng Panginoon sa magkakapatid, sa 12 magkakapatid. 12 po sila. Si Joseph lang. Listen. The more na malaki ang tawag mo, the more na ihihiwalay ka ng Diyos. It's time for you to separate. Unless a kernel of wheat falls to the ground and die, it shall remain a single seed. John 12, verse 24. Yan lagi ang ating matatatandaan. Death is a place of separation between you and the world. Unless we die to ourselves, we cannot use by God. Hindi tayo pwedeng gamitin ni Lord malibang tayo mamatay. Second, brokenness. The moment of time God showed you yourself. Hindi pinapakita ng Lord kung sino-sino ang mga nasa paligid mo. Ipapakita sa iyo ng Panginoon ang salamin sa buhay nila kung sino ka. At makikita mo kung ano ang iyong breakings na darating. Breakings. Third, developing of character as a servant, a humble servant of God. That's a time of waiting, the most and the darkest time of Joseph sa kanyang dealings ay yung 3 years. Kung paanong si Jesus ay 3 taon ng kanyang hinintay. Si Joseph ay ganoon din, 3 taon din ang kanyang hinintay bago siya umakyat sa trono ng Paraon bilang pangalawang mataas na tao. My fellow servant of God, do not run away from your calling. Kung may kahirapan ka mang nararanasan at kawalan ng pabor mula sa church, mula sa kongregasyon, mula sa mahal mo sa buhay, mula sa iyong pamilya, mula sa mga kilala, lagi kang sinisisi ng mga to. At wala silang pakialam sa iyo kung kahit pastor ka, kahit pastora ka, kahit tinawag ka ng Diyos, wala silang pakialam. Kapatid,
You are, remember, you are in a journey of brokenness. You are a journey of breakings. You are a journey of testing your character. And one day, kapag naipasa mo na, kapag dumating ang kaluwalhatian ng karangalan, baliwala na sa iyo. Hindi ka nang maaakit. Kahit mag-alok si Satanas, akin ang lahat ng ito at kaya kong ibigay sa sino mang magustuhan ko na pagbibigyan, hindi ka na maiengganyo. Hindi ka na maluloko. Hindi ka na ngayon madadaya ni Satanas na maganda ang babaeng ito at gwapo ang lalaking ito. Hindi ka na madadaya ng demonyo. Hindi ka na madadaya ng kayamanan. Hindi ka na madadaya ng ari-arian. At hindi ka na madadaya ng karangalan na galing sa mundong ito. Isa ka ng ganap na lingkod ng Diyos na hinubog sa kamay ng Panginoon, tumaan sa cup of the wheel at inubos. At nang gamitin ka ng Panginoon, at alam kong gagamitin ka ng Lord mightily, at higit pa sa paggamit ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos, sa katulad ko, higit pa ang paggamit ng Diyos gagawin sa iyo, ipasa lang natin ang cup of the wheel, at yan ang mangyayari. Kalaunan, isang araw, you will say, you meant everything it for evil. But God, my God, whom I love and serve, God meant it for God. At isang araw masasabi mo, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name, for you deserve the glory and the honor. Lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. Dumating man ang maraming sasakyan, dumating man ang ari-arian, dumating ang karangalan, dumating ang katanyagaan, naglalaki ang ministeryo, kasikatan. Lahat ng ito ay basura lang sa iyo. Sapagkat nainom mo ang tasa ng kalooban ng Diyos at kailanman ay hindi mo ipagbabalit. Sapagkat sa cup of the wheel, there is glory. Sa cup of the wheel, there is joy. Sa cup of the wheel, there is fulfillment. Sa cup of the wheel, there is promises of God fulfilled in your life. Drink the cup of the wheel. Don't exchange the cup of the wheel. Drink it, bottom line. Don't exchange it. Do not give to others, but drink it with all of your heart. One day, the Lord will give us a reward. You, good and faithful servant, come and share with my happiness. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. Drink the cup of the wheel. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. What a privilege
privilege to be chosen by the Lord. Oh, my Lord. The privilege to serve the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. It's really an honor. Because tayo po na dating basura, tayo po'y kinahabagan ng ating Panginoon. Walang qualification, pero pinili ni Lord. Nga lang, dadaan po tayo sa paghahanda ng ating Panginoon. Ihahanda tayo ni Lord doon sa tungkulin na kanyang itinakda na po sa bawat isang naglilingkod sa ating Panginoon. Nakita natin ang buhay ni Joseph. Kung paanong bago pangyarihin ang panaginip, kailangang ihanda siya ng Panginoon para matupad ang lahat ng iyon. At yun ay nangangahulugan ng paghuhubog ng kanyang buhay. Paghuhubog ng kanyang ugali. Paghuhubog ng kanyang pananampalataya. Na wala siyang ibang titingnan. Wala siyang ibang titingnan kundi ang Panginoon. Thank you, Jesus. Wala siyang ibang bibigyan ng tunay na pagtitiwala kundi ang Panginoon na siyang tumawag sa kanya. Kaya lahat ng bagay na posibleng ipagmalaki niya ay inalis sa kanya ng Panginoon. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang marangyang pamumuhay, ang kanyang posisyon sa buhay. Lahat ng iyon ay inalis na pansamantala ng Panginoon sa kanya upang siya'y hubugin ayon sa wangis ng ating Panginoon. Upang later on, wala siyang ipagmamalaki, kundi ang Diyos na siyang tumawag sa kanya. Amen, Lord. Kundi ang Panginoon na nagtiwala sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapaglingkod Oh, thank you, Lord. at maging biyaya siya sa kanyang bansa, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Amen. Mga kapatid, maging ang ating Panginoong Hesus ay hindi po exempted sa cup of the will. Amen. Sa loob ng 3 taon kalahating pagbiministeryo na itinadhana ng Diyos Ama sa kanya, kailangan ihanda lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa, espiritu at katawan. Pagkatapos niyang bautismohan sa Jordan, pag-ahon niya, dinala siya agad ng banal na espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo araw-araw. Imagine niyo po, 40 days and 40 nights na tinutukso ng dyablo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay upang ihanda ang Panginoon doon sa 3 taon kalahati na pagmiministeryo upang gampanan Amen. ang cup of the will. At kapatid, nakita natin na ang Panginoon ay nagtagumpay. Sa lahat ng temptation, sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, ay naroon lahat, kabahagi ng kanyang aspeto ng kanyang buhay, lahat, ang kanyang katawan, ang kanyang laman, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, lahat ng ito ay dumaan sa paghuhubog, sa paghanda, Thank you, Jesus. upang ikapakita na siya ay totoong tao. Na siya ay 100% na tao. Na gustong sabihin, kung ang Panginoon na 100% na tao ay nakayanan na pagtagumpayan, siya po ang ating larawan. Siya po ang ating batayan ng ating pananampalataya ay magtatagumpay din. At kung ano ang pinagdaanan ng Panginoon, maaaring iba
ang proseso ng Ama sa Kanya at iba rin naman ang proseso ng Ama sa iyo at sa akin. It's either way. Ang gusto lang sabihin yan, hanggang sa dulo ng tawag ng Diyos sa iyo, gusto ng Ama makita na ikaw ay nagtatagumpay. Kaya tayo po'y dumadaan sa iba't ibang klase ng paghuhubog ng ating Panginoon. Sapagkat nakita na ng Diyos na dadaan ka sa ganitong uri ng buhay, sa ganitong detalye ng buhay. Kaya naman, tayo po'y dinadaan ng Panginoon Amen. sa paghuhubog ng ating buhay upang tayo po'y magamit ng Panginoon sa kanyang kalawalatian. Mga kapatid, sa bandang huli, katulad po ni Moses, ang sabi ng Panginoon, walang ibang pinakamababang uri ng tao, pinakamababang loob, walang iba kundi si Moses. Bakit po? Sapagkat siya po'y dumaan sa matinding dealings and breaking ng Amen. Panginoon sa kanyang buhay. Sa kanyang pagsang-ayon sa kanyang pag-submit sa kalooban ng Panginoon, makita natin hanggang sa dulo na hindi nanlabo ang kanyang mga mata, na hindi nang hina, kinuha siya ng Panginoon. Kompleto, espiritu, kaluluwa, at katawan. And yet, humility and meekness was so evident sa buhay ng lingkod ng Panginoon ito. Jesus Christ, bagamat sa Diyos, hindi niya inalintana Amen. na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Ito na po yung paghahanda at paghuhubog ng Panginoon na ikaw ay maging alipin ng ating Panginoon. Na wala kang may pagmamalaki, kundi ang karangalan lamang ng Diyos sa buhay po natin. At habang tayo po'y hinuhubog ng ating Panginoon, habang dumadaan tayo sa cut of the will ng kalooban ng Diyos sa atin, tayo po'y pababa ng pababa at ang Panginoon ay pataas ng pataas sa buhay natin. Kaya naman, habang tayo po ay nagpapakababa sa kanyang harapan, lalo namang itinataas tayo ang biyaya ng Diyos, ang kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa atin ay ipinaparanas niya. Yes. At doon natin nakikita na ang Diyos ay may kakayanan na pagtagumpayin ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Hindi Kanya iiwanan. Amen. Hindi Kanya pababayaan. Alam ang aspeto yan. Yan man po ay physical. Yan man po ay material. Yan man po ay emotional. Yan man po ay spiritual. Magpakatatag ka. Tumingin ka sa Panginoon sapagkat siya ang nagpapasakdal Amen. ng iyong pananampalataya. Naniniwala ako na ang Diyos na nag-umpisa ng mabuting bagay sa iyo at sa akin ay tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Matatapos mo ng matindi. Amen. Matatapos mo na matagumpay ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Yes, I believe and I agree with you in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Magtatagumpay tayo mga kapatid kasi kasama natin si Lord. Sapagkat kasama na po tayo sa parada ng tagumpay. Kaya pag tayo po'y pinapayagan ng Diyos na dumaan, huwag ho tayong magreklamo. Huwag ho tayong umalma. Bagkus, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sapagkat walang maaaring magbigay sa iyo ng proteksyon. Walang sino bang pwedeng magbigay sa iyo ng pagpapala. Amen. Kundi ang Diyos lamang na siyang tumawag sa iyo at tumawag Thank you, sa Lord. akin. Purihin po ang Panginoon. Ako po'y naniniwala tayo man po ay may mga dadaanan lang po tayo.
Bahagi ito ng paghahanda at pagpapatibay ng Panginoon sa atin. Huwag lamang po tayong aalis. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Tayo po ay nililimliman. Tayo po ay nasa ilalim ng kanyang pagkanlong. Iingatan tayo ng Diyos hanggang sa matapos natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, tumayo ka sa oras na ito. Rise up. Rise up upon your feet. Hallelujah. Ipagpag mo lahat ng bagay na nagpapahina sa iyo. Tumingin ka kay Lord. Tumingin ka sa Panginoon. Siya ang nagpapasakdal ng iyong pananampalataya. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay hindi sinungaling. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay dadalhin ka sa katagumpayan. Dadalhin ka sapagkat marami nag-aantay sa iyo. Maraming kaluluwa nag-aantay sa iyo. Maraming mga tao na may karamdaman, may problema sa kanilang espiritual na buhay, wasak na pamilya, wasak na pananampalataya, nag-aantay sa iyo. Huwag ka nang sumama doon. Kasama ka doon sa mga hahango. Ibabangon ang pananampalataya. Itataas ang pangalan ng Panginoon sa kanyang luklukan. At isa lang ang dapat maitaas sa buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. He is worthy of our praise, man of God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo sa oras dito, mga kapatid. Let's keep on worshiping at pasalamatan natin si Lord sapagkat siya'y mabuti, tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Once again, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Hallelujah. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Come on, people of God. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, Lord, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, yes Lord, katapatan mo'y walang hanggan. pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Everybody worship and say, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Di ako magsasawa, Lord. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
laging awitin. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Come on, ladies! Tatapusin natin ang Cup of the Willy Lord. Walang give up. Walang susuko. Malapit na ang hangganan. Malapit na ang hangganan. Hallelujah! Ibagpag ang mabigat na paa. Ibagaspas ang pakpak na napilay. Ilipat ng tudo hanggang matupad ang kalooban ni Lord. Hallelujah! Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka, Panginoong Jesus. Sabi mo kay Lord, purihin ka. Oh Diyos, purihin ka. Kailan pa man, oh Diyos. Oh, Panginoong Jesus, purihin ka. Oh, palapakan natin si Lord. Come on. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. The Lord bless everyone tonight. As the Lord bless you, bless also the people of God in prayers, in petition. And do not forget to mention their names. Man of God. Dakila po ang inihanda ng Diyos para po sa atin, lalong-lalo po sa ating bansa. Amen. Let's just keep on doing the will of God. Laban lang tayo sa ating pananampalataya. Amen. Let's fight the good fight of faith. Yes. Ang Diyos, inihanda na po niya lahat ng bagay na kailangan po natin. Ang kailangan lamang po, gamitin natin. Kumilos tayo. Humakbang tayo. Thank you, Lord. Sapagat lahat ay nakahanda na po para sa divine mobilization Amen. ng salita ng Diyos sa ating bansa at maging sa iba't ibang bansa na kung saan marami sa atin dito ang gagamitin ng ating Panginoon. Maring ikaw yan, kapatid. Dadaling ka ng Diyos sa iba't ibang lugar
Kaya nga Amen. tayo po ay kinoconnect na Lord sa isa't isa. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay tinawag ng Diyos sa ministeryong ito, nadadalin tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar, kasama rin po ang provision doon. Yes. Dadaloy ang provision ng Panginoon sa iyo at sa akin. Hallelujah! Yes. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng kailangan natin sa church, sa ministry, sa family, sa business, lahat ipoprovide ni Lord. As long as you are always in the perfect will of God. Kumbaga, nandun ka lagi sa tinatawag natin, man of God sa mga karpentero, hulog. At ang hulog natin, yung Romans 14:17. That the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Kapag nandun ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katwiran ng Diyos, kapatid, nasa tamang hulog ka. Amen. Salamat po sa inyo pong walang sawa na pagsubaybay at panalangin. Kailangan po namin kayo, kailangan niyo po kami, and we need each other. Wala Amen. pong itapon, wala pong pwedeng itulak. Lahat po tayo kailangan natin ng bawat isa. Habang papalapit po ng papalapit ang Panginoon, patuloy pong wawasakin ni Satanas, ng demonyo, ang ating pong mga relasyon sa bawat isa. At yun naman pong mga kaunawa ng kalooban ng Lord ay lalo pong magiging isa. Sila po ay patuloy na magiging isa, anuman ang sitwasyon, anuman ang mangyari. Kaya mga kapatid kay Kristo, diyan po malapit sa North Zambales po, ngayong this coming December 19 and 20, ang ating pong gawain po dyan ng Revival of Worship. Lord, minsan pa. Napaganda po ng mensahe ng Panginoon at yan po ay confirm na po ang ating pong gawain 8:30 hanggang 4 o'clock po ng hapon. Diyan po sa Dawal Beach Resort and Hotel, diyan po sa Wacon, Candelaria, Zambales. North Zambales po yan, Amen. paglampas po ng Masinloc. At Yes. grabe po ang gagawin ni Lord. Man of God, tuloy mo yung ating announcement. Yeah, excited tayo na kayo po imbitahan po sa Revival of Worship dito po sa Candelaria, Zambales. At kami po na dito po sa Zambales sobrang excited sapagkat alam po ninyo kapag ang Diyos ay dumadalaw sa pamagitan ng mga men at women of God, Amen. meron siyang bagong daladala eh. Correct. Meron siyang bagong gagawin. Kaya kami excited sapagkat naniniwala kami may gagawin ng Panginoon lalakilang bagay na hindi makakalimutan at tatatak Amen. sa kasaysayan dito po sa Zambales. Kaya welcome po dito po sa ating live worship o Revival of Worship this coming December 19 and 20. At kayo po ay kumonekta sa amin at pwede ho na isama ang inyo pong mga pastor, ang mga manggagawa, no? Kahit miyembro sa Amen. church, wala pong pinipili po ito kasi kailangan po natin na immobilize lahat ng miyembro ng church, no? Mula po sa pastor hanggang doon sa pinakamaliit na bahagi ng ating iglesia. Isama po natin mga kapatid at alam ko it's time that the whole church ay maglagablab sa apoy ng Espiritu Santo. Amen. At tayo po'y mag-alab sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At yan po ay napakaganda po mga kapatid at ang 150 pesos lamang po ang ating pong registration for food. Para sa pagkain lamang po yan mga kapatid kay Kristo at sama-sama po tayo. Lalo na po dyan sa North Zambales, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Cabangan, ano ba man of God? Hindi ko na alam yung iba. Butolan, Iba, Palawig, Butolan, ayan. Iba, yan. Mga Yan malalapit lang po rito, San Felipe, San Narciso, San Antonio. Actually, kahit Olonga po, man of God, ay Oo. umaabot din po rito. At minsan, marami tayong mga kapatid sa Metro Manila na sila man po pupunta rito sa atin. Kaya po, yung mga kapatid natin dito sa Zambales, wag ho kayong pauna kasi limited lang po yung slot natin kasi yung area po natin ay medyo maliit lang. Pero kakasya po siguro doon mga 350 to 450 siguro. So, i-compress po natin para po ma-maximize po natin yung lugar. At the same time, maraming mga kapatid ang makadalo sa ating Revival of Worship. Amen. Just contact Pastor Fred, Bishop Fred Berangco para po sa ating National International Coordinator ng Revival of Worship Philippines Worldwide at si Pastor Aida Arce po. Yan po, dyan po sa Santa Cruz at si Pastor Oliver Flores
Diyan po naman sa Masinloc, Zambales. Kontakin po And ninyo. Pastor Boy Murillo, And Pastor kasama rin po Boy natin sa Murillo. nag-mobilize. Para po sa ating pong contact person, diyan po sa ating gagawin na revival of worship. Lord, minsan pa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, sumating pong lagi ang kagawalakat, kapayapaan ng Banal na Espiritu Santo. Magkita-kita po tayo sa Martes. Ang ating pong panel ay panel po ng North Zambales. North Zambales. Ang ating pong sa morning coffee break. This coming po 20. The importance of revival na pinagpapatuloy po natin yung ating pong talakayan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sumating pong lagi ang pagpapalat biyaya ng Diyos. Shalom. 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 Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoong ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang presensya mo, ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin.
ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon